Welcome. Ano ba yan? Welcome to the house of our Father. Amen. Amen. We are still have journey in the series of salvation. 조금 줄여도 되겠다. Okay. Okay. Check. Tayo pong lahat ay nasa series pa rin po ng tungkol sa kaligtasan. Uh, it's so important to know whole area of salvation. At napakahalaga po na malaman natin ang bawat bahagi tungkol sa kaligtasan. As we know, our messages or understanding of salvation is a little bit different with others. At sa pagkakaalam po nating lahat na ang ating pong pagkaunawa tungkol sa ating kaligtasan ay may malaking pagkakaiba sa Yes. ibang doktrina. There are so many ways of interpretation of Bible. At marami pong interpretasyon ang Biblia. Whatever they will talk about the salvation, it's still okay. At kahit ano pa man po ang ipaliwanag nila o sabihin nila tungkol sa kaligtasan, ito po ay ayos pa rin naman po. But they must understand whole area of salvation. Ngunit kailangan po nilang maunawaan yung kabuuan ng kaligtasan. Technical error, sorry. So we are still in the middle of wilderness of salvation. At tayo nga po ay nasa kalagitnaan na po ng tungkol sa wilderness ng ating kaligtasan. Because wilderness, as we know, is our lives. At ating pong pagkakaalam, ang buhay sa ilang, ito po ay patungkol sa ating buhay. It's good that we have perfect example of our wilderness life. At napakabuti nga po sapagkat meron po tayong halimbawa ng buhay sa ilang. That's why we could understand what is meaning of wilderness correctly. Kaya po mauunawaan po nating mabuti kung ano nga po ba yung pamumuhay sa ilang. Also, we can apply what the believers made mistakes, not, but we will apply it correctly. At may apply nga po natin kung ano yung tama na dapat po nating ipamuhay. That's why the subtitle is Wilderness. Ngayon po umaga, ang subtitle pa rin po ay ilang. Also, we studied between B and D is choose. At sa pagitan nga po ng B at D, mayroon pong salitang choose o pagpili. But today, we have a subtitle is fight. Ngunit ngayon po, ating pong subtitle ay ang paglaban. Usually, pastors didn't preach about fighting much. Madalas po, hindi naman po binabahagi ng isang pastor ang tungkol sa pakikipaglaban. But fighting is main topic of Apostle Paul. Ngunit ang pakikipaglaban po, yan po ang pinakatema ni Apostol Pablo. Even God Himself taught Israelites to fight. At kahit po ang Diyos, ay isip po ng Diyos na ang mga Israelita po ay dapat na lumaban. God teach how to fight to the Israelites. At tinuruan nga po ng Diyos ang mga Israelita kung paano lumaban. That's why subtitle for today is fight. Kaya po ang ating subtitle ay ang paglaban o lumaban. So our success of our life is depend on how we'll fight. At kung paano po magiging matagumpay ang ating buhay, ito po ay nakadepende kung paano po natin to ilalaban. Then still,
we will examine what Bible talks about fighting this morning. At atin nga pong susuriin, ano nga po bang tinutukoy ng Biblia na paglaban? Okay, let's start from the Egypt. At ngayon po, simulan nga po natin mula sa Ehipto. Then God blessed them to Exodus. At pinagpala nga po niya ang kanyang bayan na makaligtas mula sa Ehipto. They were in the wilderness, At sila po ay nasa ilang 3,550 were there. 603,550 tao po ang nandoon. As we know, they couldn't come into the promised land. At sa pagkakaalam nga po nating lahat, hindi po sila nakapasok sa lupang pangako. Why? Because they didn't follow the way of God. Bakit po? Sapagkat hindi po sila sumunod sa nais ng Diyos. That's why we already understood as long as we accept Jesus Christ, automatically we'll be saved. That's wrong. At sa ating nga pong pagkakaunawa na kapag tinanggap mo na si Jesus sa iyong buhay, tayo nga po ay maliligtas. Yun po ay mali. We have to prepare ourselves to be qualified. At kailangan po nating ihanda ang ating mga sarili para po tayo ay pumasa. That's why 603,550, the one who escaped from the Egypt, was killed. Yun nga po ang 603,550 ay namatay at hindi po sila pumasa. Then the one who was born in the wilderness, new generation, coming to the promised land Canaan. At yun nga po ang mga nabuhay doon sa ilang, yung bagong henerasyon, sila po yung grupo na nakapasok sa lupang pangako. This simple diagram is so important to understand the salvation. Ito pong napakasimple na diagram po na ito ay maipapaliwanag po nito yung ating kaligtasan. So last week we studied some portion of Numbers. At nung nakaraan linggo nga po, ating pong napag-aralan yung ilang bahagi sa Numbers. Moses sent 12 spies in the promised land Canaan. At si Moses nga po ay nagpadala ng 12 leader ng bawat tribo doon po sa lupang pangako. Then they came back to report the Israelites how was the Canaan. At pagbalik nga po nila, kanila pong inireport o sinabi kung ano po yung kanilang napagmasdan o nakita doon sa lupang pangako. Firstly, they said, "Oh, the Canaan is great place." At sinabi nga po nila na ang Kanaan ay napakagandang lugar. That's what God told them, flowing milk and honey. Yun po sinabi ng Diyos sa kanila na ito po ay punong-puno ng mga gatas at pulot-pukitan. But there was a problem. Ngunit meron nga pong problema. What was the problem? Ano po yung nakita nilang problema? They like everything in Canaan, but still they have problem. Gusto po nilang lahat kung ano yung meron doon sa lupang pangako, ngunit nagkaroon po sila ng isang problema. Problem is the one who live inside the Canaan. Ang problema po ay yung mga naninirahan doon sa Kanaan. They are so giant, they are so strong, then they become afraid. Yung mga nakatira po doon ay mga higante at malalakas, kaya naman po sila ay natakot. Then they thought, oh, we cannot conquer the promised land. Iniisip na po nila na hindi po nila kayang sakupin o kuhanin yung lupang ipinangako ng Diyos. Still, this portion is last week message. Ito pong parte po na to, nung nakaraang linggo pa po ito na mensahe. Caleb silenced them, then said, "Go up, and we must take At possession." si Caleb nga po ay pinatahimik sila at sinabi na, tara, pumunta tayo doon at sakupin natin. Still, they said, "That's impossible." Ngunit sinasabi pa rin ng mga leader na napaka-imposible niyan. How we could kill them all? Paano natin sila mapapatay lahat? If we not kill them all, we cannot take their possessions. Kung hindi natin sila mapapatay lahat, hindi natin makukuha kung ano yung para sa atin. Then still, Numbers 13:33 said, "They are so giant,
we are just like grasshoppers. At sa Numbers nga po, 13:33, sinabi po doon na sila ay mga higate at tayo'y animo para lamang mga tipaklong sa kanilang harapan. Maybe you saw biggest grasshopper just like this, or almost 4 inches. Siguro po nakakita na po kayo ng tipaklong na ganito kalaki, mga 4 na pulgada po. When grasshopper saw us, we are so big and just like giant. At kapag nakakita nga po tayo ng isang tipaklong, makikita po natin kung gaano tayo mas malaki sa kanya. Why Caleb said, let's go up and take possessions. Bakit po sinabi ni Caleb na puntahan natin at kunin natin yung ating pagmamay-ari? What is difference, Caleb? Ano po yung pagkakaiba ni Caleb dun sa mga kasama niya? Caleb, later on we'll study, Caleb followed Lord God wholeheartedly. Si Caleb po, pag-aaralan po natin. Mamaya po yun. At si Caleb nga po ay sumusunod sa Diyos ng 100% ng buong puso. Go up and take possession is other word, fight. Yung go up po and take possession, yung pag-akyat nila, pagpunta nila, at pagkuha nung kung ano yung sa kanila, ito po yung tinatawag na fight o paglaban. They consider themselves they are the owner. At ikinukonsidera po nila ang kanilang mga sarili na sila ang nagmamay-ari. That's why if they will not kill them, there is no other way to take their possessions. Kaya naman kung hindi po nila pupuksain o papatayin yung mga nakatira doon, wala pong ibang paraan para makuha nila kung ano po yung pagmamay-ari nila. God give them the order, fight for your right. Binigyan po sila ng Diyos ng utos na ipaglaban mo ang iyong karapatan. That is yours. Dahil iyan ay sayo. God owns everything. Nagmamay-ari po ang Diyos sa lahat ng bagay. God can take any time of possession for the others and give it to others. Kaya pong kuhanin ng Diyos ang anumang pagmamay-ari ng iba at ito po ay ibigay din sa iba. God give them the order to fight for their honor. At binigyan nga po sila ng utos ng Diyos na ipaglaban ninyo ang inyong karangalan. If they will not fight, they will not know who they are. Kung hindi po sila lalaban, hindi po nila makikilala kung sino po sila. As we see, they consider themselves grasshopper. At kung makikita nga po natin, ikinonsidera na nila ang kanilang mga sarili na sila ay mga tipaklong lamang. It seems we are the loser in the world. Parang animo tayo po yung mga talunan dito sa mundo na to. But when they fight, they will know they are more stronger than any giant in promised land Canaan. Ngunit kapag sila po ay lumaban at sila po makikita nila yung kanilang mga sarili na sila pa yung masigit na malakas kahit sa anumang higante doon sa They Kanaan. will know they are God's people. At malalaman po nila na sila ay mga bayan ng Diyos. That's why without fighting, they will never know who they are. Kaya po kung hindi sila lalaban, hindi po nila makikilala kung sino sila. That's why the one who disobeyed the order of God, they didn't know who they are. Kaya naman, yung mga hindi po sumusunod sa utos ng Diyos, di po nila kilala kung sino sila. That's why God give them order, fight. Kaya po binigyan sila ng Diyos ng utos na lumaban ka. When you come in to the promised land, you have to drive them out, destroy them, also demolish them. At kapag ikaw ay pumasok doon sa lupang pangako, kailangan mo silang patayin lahat, paalisin sila doon at wasakin sila. Then, so that they could take their possessions. Nang sa gayon ay makuha po nila kung ano yung pagmamay-ari nila. Meaning, they could take booty. Ibig sabihin po noon, makukuha po nila yung tinatawag na buti. Booty, as we know, when fight two countries, then the one who will lose will be possessions of the winner.
Ang buti po, ibig sabihin po noon, kapag meron pong dalawang bansa na naglaban, yung matatalo, yung mananalo po, kukunin niya po kung ano yung pagmamayari nung natalo. What is the order of God? Ano nga po ba ang utos ng Diyos? 3D. Tatlong D. What is 3D? Ano po yung tatlong D na tinutukoy? It's na, okay, drive out, destroy, and demolish. Ito po, paalisin sila, wasakin at igupo sila. So that they will know they are almighty people of God. Upang malaman po nila na sila nga po ay malalakas na bayan ng Diyos. For our lives, also same order we have. Sa atin naman pong buhay, ganun din po ang utos ng Diyos. As we consider ourselves, we are loser, we are weakest people in the world. Kung kinukonsidera po natin ang ating sarili na tayo po yung pinaka mahina o talunan dito sa mundong ito, But actually, we are not. ngunit hindi po. Do not let anyone look down at you. Huwag mong hayaan na maliitin ka ng iba. It seems we are very similar figure, but our identity is different. Ani mo tayo po ay may kapare-parehas na pagkakakilanlan, ngunit yung ating pong pagkakakilanlan ay iba. We are children of God. Sapagkat tayo po ay mga anak ng Diyos. Amen. Amen. We are not having only name tag children of God, but we are the real children of God. Hindi po ito nameplate lang o pangalan lang na sinabit po sa atin. Ito po ay tunay na tayo po ay mga anak ng Diyos. I will tell you a very simple way how to prove you are child of God. Ngayon po, bibigyan ko po kayo ng isang simpleng patunay na kayo po ay mga anak ng Diyos. If you will drive out demons, then nobody can argue with you, you are child of God. At kung kaya mo nga magpalayas ng mga demonyo, walang sino man ang pwedeng lumaban sa iyo. So, tonight, you might go to cemetery and call all demons, whatever, and drive them out all. Ngayong gabi po, subukan ninyong pumunta sa sementeryo at tawagin niyo na po ang lahat ng kampo ni Satanas at sila po ay palayasin ninyo. Who will go to cemetery tonight? Sino po ang pupunta sa sementeryo ngayong gabi? So that you will know who you are. Na ngayon malaman mo po na ikaw kung sino ka. That's why God gave them the order, 3D, so that they will know who they are. Kaya po binigyan sila ng Diyos ng utos na 3D upang malaman nila kung sino sila. As we know, still our lives is in the wilderness. At tayo nga po, kung nalalaman po natin, ang ating buhay ay nasa ilang din po. It seems we are living in a peace condition, At animong tayo lahat ay namumuhay ng may kapayapaan, but we are in the guerra. ngunit tayo po lahat ay nasa labanan. Do you believe you are in the war? Kayo po ba ay naniniwala na ikaw ay nasa isang labanan? It seems we don't have any fighting. Parang wala naman po tayong laban. It's not visible enemy, but it's invisible enemies. Ang ating pong kalaban ay hindi nakikita. Anyway, if we will not kill our enemies all the time will bother you. Kung hindi po natin papatayin yung ating kaaway, yung kaaway po na yan ang lagi pong gugulo sa ating buhay. Why? We have no peace in our hearts. Bakit po wala tayong kapayapaan sa ating puso? Because we didn't acknowledge even there is our enemy, also we didn't fight with them. Kapagkat hindi pa po natin kinikilala na meron nga po tayong kaaway at hindi pa po natin sila nilalabanan. When we killed our enemy, then we might have peace in our hearts. At kapag napatay na nga po natin ang ating kaaway, doon lamang po tayo magkakaroon ng kapayapaan sa puso natin. What happened to the Israelites when they didn't drive out them out?
Ano nga po ba ang nangyari sa mga Israelita? No, hindi po nila nilabanan yung mga gawa ng kaaway. All the time, they were bothered. Lahat po sila ay laging nasa kaguluhan. Then finally, they could not stay in the promised land. At hanggang sa dumating na nga po na hindi po sila karapat-dapat na manatili doon sa lupang ipinangako ng Diyos. Caleb was different. Ngunit si Caleb po ay iba sa kanila. Caleb came into the Canaan. Si Caleb po ang siyang nakapasok doon sa lupang pangako ng Diyos. He was so old, Siya po ay tumanda na, but he said, still, I am willing to fight with our enemies. at sinabi pa po niya na siya po ay handa pa ring lumaban sa mga kaaway. Because Caleb remembered what God told him. Sapagkat naalala po ni Caleb kung ano po ang sinabi ng Diyos sa kanya. You will read Joshua chapter 14:12 up to 13. He said, go. Now give me this hill country that the Lord promised me that day. You yourself heard then that the Anakites were there and their cities were large and fortified. But the Lord helping me, I will drive them out just as he said. Then Joshua blessed Caleb son of Jephunneh and gave him Hebron as his inheritance. 13, meaning Caleb come up, then drive them out. That's why the Hebron that become possession of Caleb. Sa verse 13 po, sinabi po dito na si Caleb nga po ay pumunta at pinaalis po niya, winasak niya, pinatay niya yung mga nandoon at nakuha po niya yung Hebron. Do you believe God gave you kingdom? Naniniwala po ba tayo na binigyan po tayo ng Diyos ng kaharian? It's very strange word now, kingdom. Ngayon po, ito po ay parang nabago na sa ating isip Other ngayon. word, God gave you all blessings already. Sa ibang salita po, ibinigay na po sa atin ng Diyos ang lahat ng pagpapala. Why you don't have it? Ngunit hindi po niyo to That's hawak. why you are looking for the way to get more wealthy matters. Kaya po, gumagawa ka ng paraan para magkaroon ka ng mga bagay na yon. God gave you already, Binigay na ng Diyos sa'yo, but you didn't take it back yet. ngunit hindi mo pa ito nababawi. Who has your possessions? Sino nga po ba ang may hawak ng iyong pagmamayari? Satan is the one deceived you. Si Satanas po ang siyang nandadaya sa'yo. That's why still you have to fight for your right. Kaya po sinasabi ko na kailangan ninyong ipaglaban ang inyong karapatan. That's why two ways of fighting. Dalawang paraan po kung paano po tayo lalaban. For the blessings, Para po sa pagpapala. for the peace. Para po sa kapayapaan. Other word, for the honor. At para rin po sa karangalan. Right blessings, material blessings. Kung ating pong karapatan, yan po yung tinatawag na material na bagay. Honors, you must be good people of God. Ang karangalan naman po, kailangan mo na ikaw ay maging mabuting anak ng Diyos. We have to remember the one of the identity of Jesus Christ. At alalahanin po natin yung isa sa pagkakakilanlan o ni Yesu Kristo. We call Jesus in so many different names. Bago pa po si Jesus, marami na pong pangalan yung nauna. One of them is Redeemer. Isa po doon ay yung tinatawag na Redeemer o Manunubos. Is it familiar? Familiar po ba ito? Can you say Redeemer? Redeemer. Again, Redeemer. Redeemer. Redeemer means the one who get everything what you lost and give it to you back. Ang ibig sabihin po ng Redeemer ay siya po yung kumuha kung ano yung nawala sa iyo at ibinalik niya yun sa iyo. Yes, God gave us everything. Opo, ibinigay na po ng Diyos sa atin ang lahat ng bagay. But human committed sin, then he lost everything.
Ngunit nagkasala nga po ang tao at nawala sa kanya ang lahat ng bagay. Then Jesus get it back through his crucifixion, then gave us back. At si Jesus nga po, ito po ay kinuha niya sa pamamagitan po ng pagkapako niya sa krus at ibinigay niya po muli sa atin. That's what we call blessings. Yun po yung tinatawag na pagpapala. That's why don't pray, Father, bless me, bless me, bless me. Kaya naman po wag nating ipanalangin na, Ama, pagpalain mo ko, pagpalain mo ko. Instead of praying, Father, bless me, you have to fight and get back your possessions from Satan. Imbis na manalangin po tayo na, Ama, pagpalain mo ko, pagpalain mo ko, ang gawin po natin ay ipaglaban po natin yung karapatan natin at bawiin po natin kung ano yun na wala sa atin. Honor, when you submit to Satan, then your morals, ethics, whatever, will be lower than common people in the world. At kung ikaw yung may-ari, ngunit ikaw naman ay napasakop kay Satanas, ikaw na yung may pinakamababang value ng tao dito sa mundo. But when you submit to God, when you fight for your right, you will not submit to demons, then you will be known as God's people. Ngunit kapag sumunod ka sa Diyos at hindi mo sunod si Satanas, ikaw po ay magiging makikilala at ikaw po ay malalaman na mabuting bayan ng Diyos o anak ng Diyos. That's why the Bible explains us what is secret of faith of Caleb. At sa Biblia nga po, ipinahayag po yung sikreto. Ano bang klase ng pananampalataya meron si Caleb? Verse 14. Yun po sa verse 14. We read it. Kasi it go. So Hebron has belonged to Caleb, son of Jephunneh, the Kenizzite ever since, because he followed the Lord, the God of Israel, wholeheartedly. Whatever God told him, he was ready to follow. Ano man po ang iutos ng Diyos sa kay Caleb, siya po ay laging handa na sundin. We want to be like Caleb. At nais po natin na maging katulad si Caleb. That was Old Testament. Doon po yun sa Lumang But Testamento. still, in the New Testament, what we have best model. At sa bagong tipan naman po, o bagong testamento, meron po tayong tinatawag na napakamabuting ehemplo o example. He is Apostle Paul. At siya po si Apostol Pablo. He wrote 1 Timothy and 2 Timothy. Siya po ang sumulat sa una at ikalawang Timoteo Then, he gave us order to fight. at binigyan niya rin po niya tayo ng utos na lumaban. Start for the fight, the good fight of the faith. At nagsimula nga po ito sa salitang fight, the good fight of the faith, o ilaban po natin yung ating pong pananampalataya. That's why we also have to fight. At tayo rin naman po kailangan po nating lumaban. When Christian heard that God is love, At ang mga Kristiyano po, nung narinig po nila na ang Diyos ay pag-ibig, we misunderstood the word fighting. hindi na po, napagkakamali na po natin yung salitang paglaban. But still, we have to acknowledge who is our enemies. But kailangan pa rin po nating kilalanin, sino nga po ba yung ating kaaway? Then, 2 Timothy, we'll read it. Kasi it go. For I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. 3, verse 7, 3 sentences is actually one. So verse 7 po, 4-7, yung tatlo po ang nakikita niyong pangungusap ay iisa lamang po ang ibig sabihin. I fight perfectly. Na ako ay lumaban. That is actually race. Yun nga po ay tinatawag nating That takbuhin. is actually keeping faith.
At yun din naman po yung manatili tayo sa pananampalataya. That's also 3F. At yan po ay tatlong F. Fight a good fight, then finish the race and faith. Ikaw ay lumaban, kalakip ang iyong pananampalataya, tapusin ang iyong takbuhin, at manatili sa iyong pananampalataya. Then, not only on the earth, but when he died, still he's waiting for the crowns. Hindi lamang po nung siya ay nandito sa mundo at nabubuhay, ngunit hanggang ngayon po ay inaantay pa rin niya yung crown na meron siya. Actually, Timothy is the son of Apostle Paul. Si Timoteo po ay anak ni Apostol Pablo. Father wants to tell to his beloved child the most important thing when father will die. At ang ama po ay gusto niyang ibahagi o ibigay sa anak niya yung mga importanteng bagay bago pa po siya umalis or mamatay. Just like last word. Katulad po ng huling salita. That's why two letters, 1 Timothy, 2 Timothy, is just like a last word of Apostle Paul to the Timothy. At sa una at ikalawang Timoteo po, meron po dong huling salita o pangungusap sa Apostol Paul para kay Timoteo. Why? Apostle Paul called Timothy his son. Bakit po tinatawag ni Apostol Pablo si Timoteo na anak? We'll read it. Gazette ko. Eh, Sandali lang po. Lahat, we'll read. Gazette ko. To Timothy, my true son in the faith, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. Again, other one. Gazette go. Timothy, my son, I am giving you this command in keeping with the prophecies once made about you, so that by recalling them you may fight the battle well. So, still, we have fighting. Ibig sabihin po nun, meron din po tayong tinatawag na pakikipaglaban. Two ways of fighting. Dalawang paraan po kung paano po tayo lalaban. What is two ways of fighting? Ano nga po yung dalawang paraan na yon? First, for our right. Una po, ipaglaban po natin yung ating karapatan. First one, what is the first one? For our right. Para po sa ating karapatan. Say, karapatan. Karapatan. Again, karapatan. Karapatan. Second, for our Honor. ilan tao ito? For our Honor. honor. Para po sa ating karangalan. Yeah. Then, as we studied, Apostle Paul gave order to his beloved son in faith, Timothy, fight what I did. At si Apostol Pablo nga po, sinabi nga po niya sa kanyang anak na si Timoteo, anak sa espiritual na lumaban ka, kalakip ang iyong pananampalataya. I hope all of us must say verse 7 when we stand in front of God. At umaasa po ako na tayo pong lahat, yung nasa verse 7 po na yon na 3F, masasabi po natin yan kapag humarap na po tayo sa ating Ama. Every minute we have a struggling in our mind. At bawat minuto po ng ating buhay, meron po tayong struggling sa ating pag-iisip. Later on, we'll study struggling, fighting, race. Is same word actually. At pagkatapos nga po noon, atin na pong mapagtatagpi-tagpi na yung struggling, yung fighting, yung pagtakbo po natin ay iisa lamang po. That's why we have to be alert. Kaya po kailangan po nating maging alerto. So, we'll see anyway. We'll read Philippians chapter 1:29. Okay? Kasi, are you ready? Amen. Everybody gising? Everybody has bibig?
Amen. Okay, we read. Is it? Go. For it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe in Him, but also to suffer for Him. Since you are going through the same struggle you saw I had, and now hear that I still have. Apostle Paul opened his life to the others. At si Apostol Pablo nga po, ipinahayag niya po yung kanyang buhay sa marami. What you have, I have. Kung ano yung meron ka, meron din ako. You have struggling, I am struggling. Meron kang struggling, meron din ako niyan. Also, I show you, I offer myself how I fight, how I run the race. At ipinakita ko sa inyo na kung paano ako lumaban at kung paano rin ako tumakbo. A while ago, we studied the 1 Timothy chapter 6:12. While Yeah. ago, At kanina nga po pinag-aralan na po natin itong 1 Timothy 6:12. this struggle and fight is same word. Ito po ang struggling and fight ay ito po ay parehas lang na salita. Even race, also same agon. At ganun din po yung takbuhin, agon din That's po why ibig we could sabihin. change the struggle to the fight. At kaya po natin mapapalitan yung struggle sa salitang fight o paglaban. That's why Apostle Paul said, I am fighting, still I have. You saw also how I fight. At sinabi nga po ni Apostol Pablo na ako ay lumalaban at lumalaban pa at nakikita nyo yan. How Apostle Paul learned how to fight? Paano po kaya si Apostol Pablo natuto kung paano po lumaban? He saw, he understood the best example. Sapagkat nakita po niya at naunawaan niya yung best na halimbawa. Who is the best example of Apostle Paul? Sino po ba yung pinakamainam na halimbawa na meron si Apostol Pablo? Jesus Christ. Yun po ay Yeso Cristo. Jesus is a perfect example of all of us. At si Yeso Cristo nga po ang perpektong ehemplo nating lahat. Then, through of everything that hinders and sin that so easily tangled. Itapon po natin yung mga bagay na humahadlang po sa atin. At yung mga kasalanan din po na madali tayong masilo or This matukso. is the fighting. How to throw off. Ito po yung paraan kung paano po itatapon yung mga bagay na nakakahadlang sa atin. Somebody tried to bind you, but you are the one release it. Meron pong isa na nagtali sa iyo at ikaw naman ay kumawala doon. Satan tried to deceive you to commit sin. At si Satanas nga po ay lagi kanyang nilalapitan para magkasala. Then, you have to be awakened, then you have to fight with Satan, then you have to win the battle. At kailangan mo ngang ikaw ay magising at kailangan mong huwag sundin si Satanas at kailangan mong labanan at ipanalo yung laban. And the Apostle Paul said, let us run the race. At sinabi po ni Apostol Pablo na atin pong takbuhin. Don't forget what Jesus did. Huwag mong kalimutan kung ano yung ginawa ni Jesus. Even he was God, he became flesh, then he could fight. Kahit siya ay Diyos, siya po ay tumakbo at lumaban. That's why we have best and second example. Kaya naman meron po tayong pinakamainam na ehemplo at pangalawang example. Jesus is best, second is Apostle Paul. Si Jesus po yung una, yung pinaka, at si Apostol Pablo po yung pangalawa. In other Bible, Apostle Paul said, usually, you imitate me. Sa ibang libro nga po ng Biblia, sinabi po na Apostol Pablo na gayahin mo ako. If we will lose the battle, then
we will become so shameful. At kung hindi po natin maipapanalo ang laban, ito po ay sobrang nakakahiya. God gave us victory already. Kapagkat binigyan na po tayo ng Diyos ng katagumpayan. Actually, we are victorious. Sa totoo po, tayo pong lahat ay matagumpay na. Already, we won the battle. At tayo pong lahat ay nanalo na sa laban. Then, enemies actually our food. At ang kalaban nga po o kaaway, sila na po yung magiging pagkain natin. As much as we fight with enemies, we will become more stronger. At kapag ka tayo po ay lalaban sa ating kaaway, tayo po ay lalong magiging malakas. In other words, as much as we will fight with enemies, we will be blessed. At kapag nga po tayo ay lumaban palagi sa kaaway, tayo po ay lalong mapagpapala. Also, as much as we fight with Satan, then our attitude, our personality become more honorable. At kapag patuloy nga pa rin po tayong lalaban sa kaaway, yung ating pong personalidad, yung ating pong pagkakakilanlan, ay mas lalo pong magiging karangal-rangal. Usually, Christians said we must enjoy the peace. Madalas po sinasabi ng mga Kristiyano na kailangan po nating enjoyin yung kapayapaan. But without fighting, there is no peace. Ngunit kung wala pong paglalaban-laban, wala pong tinatawag na kapayapaan. Jesus knew what will happen to him. At si Jesus nga po, nalalaman niya kung ano po yung mangyayari sa kanya. Then, Jesus didn't follow his decision, but he followed the order of God. At hindi po sinunod ni Jesus yung kanyang desisyon, ngunit sinunod nga po niya ang nais ng Ama. So, we could apply what Jesus did. At tayo rin po, kailangan po nating pamuhay kung ano po yung ginawa ng Panginoong Jesus. Still, do you remember Romans chapter 8:13? At kung maaalala po natin yung Roma 8:13, That is the principle of fighting. yung po ang pinaka-prinsipyo ng ating pakikipaglaban. When you live according to your flesh, you will surely die. Na kung ikaw ay mamumuhay ayon sa pita ng laman, ikaw ay mamamatay. You will not follow your earthly desire, then you will submit to God, you will live. At kung hindi mo susundin yung iyong pita ng laman at susunod ka sa nais ng Diyos, ikaw ay mabubuhay. That's what actually Jesus did. Yun po ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Same principle Jesus did, also we have to apply same principle. Yung pong principle na yon na ginawa ni Jesus o sinunod niya, yun din naman po yung principle na ating pong susundin. That's why verse 3, chapter 12, Hebrews, don't lose your heart. Kaya po sinasabi sa Hebreo 12 verse 3 na huwag panghinaan ang iyong puso. The battle, the victory already fixed. Ang katagumpayan po, ito po ay fixed na. Already we won the battle. At tayo nga po ay nanalo na sa labanan. As long as you said, okay, I will go up, then everything you will experience, you are victorious. At kapag nga po nagdesisyon ka na, oo, sige, aakyat ako, lalaban ako, makikita na po natin yung katagumpayan. Then, this one is actually warning of Apostle Paul. Ito po ay babala ni Apostol Pablo. We'll read 1 Peter chapter 5:8. Can it go? Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, stand firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. We, as I told you, we don't think we are surrounded by enemies. Tayo po, katulad po nung sinasabi ko na hindi po natin iniisip na tayo po ay napapaligiran ng mga kaaway. Usually,
we are thinking in a day 20,000 thoughts. Madalas po sa loob ng isang araw, tayo po ay nakakaisip ng 20,000 o 20,000 beses. You must make decision for that 20,000 thoughts. At gagawa ka nga po ng desisyon dun sa 20,000 kaisipan na meron ka. Even you don't want to think, the thought will come into your mind. At kahit pa po ayaw mong mag-isip, yung pong pag-iisip ay pumapasok sa iyo. You have to choose according to not your flesh, but according to the word of God. Kailangan mong pumili, hindi ayon sa iyong pita ng laman, kundi ayon sa salita ng Diyos. That is fighting. That is fighting. Yun po ang pakikipaglaban. That's why we are surrounded by our enemies. Kaya nga po tayo po, napapaligiran po tayo ng mga kaaway natin. That's why be alert. Kailangan po nating maging alerto. Thought comes into your mind that is not yours. At kapag meron nga pong pumasok sa iyong isipan, isipin mo po na hindi yun sa'yo, You must check it out. kailangan mo po itong suriin. You just follow without check, you will be loser. Kung susundin mo po yan ng walang pagsusuri, maaari ka po na mamali. That's why then alert and you must fight, resist. Yun nga po, kailangan mo maging alerto at kailangan mong labanan. Other one. So We pa po, are actually soldiers. tayo po ay mga sundalo. We are the soldiers of Jesus Christ. Tayo po ay mga sundalo ni Jesucristo. We must follow the order of the master. At kailangan po nating sundin yung utos ng ating Panginoon. So Jesus gave us instruction or principle to fight. Binigyan po tayo ni Jesus ng instruction at principle kung paano lumaban. That's why be alert and check it out all the time, then resist it. Kailangan mo maging alerto at suriin mo kung tama ba yung susundin mo o gagawin mo at ito ay iyong labanan. You cannot lose the battle. Hindi ka dapat matalo sa labanan We are already victors. sapagkat tayo po ay mga mananagumpay. Because we know Jesus died for us, At alam po natin na si Jesus nga po ay namatay para sa atin. meaning He destroyed Satan. Ibig sabihin po noon, tinalo niya, winasak niya na, pinatay niya na si Satanas. Then still, by faith, we can claim the victory. At sa pamamagitan nga po ng pananampalataya, angkinin po natin yung katagumpayan. Then, not until, I will try to fight. No. Until you have to fight, you must know you won the battle. At hindi lamang po yung sinusubukan mo makipaglaban hanggang sa ikaw po ay maging matagumpay at makita mo yung katagumpayan. Right? Even Pacquiao just hit others, then he was hit, then it will be okay? No. Until one will win, they have to fight. Katulad po ni Pacquiao na kapag sinuntok niya yung kalaban at siya naman po ay tumanggap ng suktok, ganun lang po ba yun? Hindi po. Yung magsuntukan lang, hindi po ganun. Kailangan po mayroong isa na matitira na nakatayo. Do you believe we are victors? Naniniwala po ba tayo na tayo po ay mananagumpay? Amen. If you believe so, then you cannot lose the battle. Kung kayo po ay naniniwala, ibig sabihin po nun, hindi nyo po papatalo yung ating laban. What we call it, replay. What we call it, replay. Ano po ang tawag doon? Ito po ay parang Replay. inuulit lamang. For example, yesterday, Pacquiao won. Okay? Halimbawa po, kahapon lumaban si Pacquiao, siya po ay nanalo. Today, we will turn on it again. Record. Even Pacquiao was hit, but we know already, Pacquiao
One. At ngayon po, halimbawa, ipi-play po natin, papanoorin po natin yung laban niya kahapon. Kahit pa po nakita natin na si Pacquiao sinusuntok doon, pero alam na po natin, kahapon nanalo na po siya. What will say? Oh, Pacquiao already won. At sasabihin na po natin, panalo na si Pacquiao. We are victors. Tayo pong lahat ay mananagumpay. That's why it is just like we play. Kaya po parang ito po ay replay lamang. Panalo na po tayo noon. Ngayon po, panalo pa rin po tayo. We don't need to worry we might lose. Hindi po natin kailangang mag-alala na baka matalo po tayo. That's why if you will not give up, then the victory is already yours. Kaya hindi mo kailangang sumuko. Dahil yung katagumpayan, sa'yo na yan. That's why every thought, every situation, you have to be alert and you have to fight. Kaya naman, anong sitwasyon po ng buhay natin? Kailangan po nating maging alerto at ipaglaban po natin. Palakip yung ating pananampalataya. That's why all the time you turn on the alarm. People, so that you will know our enemy is there. Kailangan mo pong maging alerto. Alamin mo na yung kalaban mo, laging nandyan yun. That's why Jesus won the battle. Kaya si Jesus po, panalo na po niya yung laban. Only Jesus gave us order to know what we are. At si Jesus na nga lang po ang makakapagbigay sa atin ng instruction kung sino po tayo. When we fight, then we will know what we are. At kapag lumaban po tayo, mas makikilala po natin kung sino po tayo. So, you must be ready to fight for your right and your honor. At kailangan mong maging handa na ipaglaban yung karapatan na meron ka at yung iyong karangalan. Honor is depend on your fighting. At yung iyong karangalan, depende po yan sa iyong pakikipaglaban. Even blessings is depend on your fighting. At kahit pa po ang pagpapala, depende po yan sa pakikipaglaban na meron ka. Amen. That's why the message of willingness is fighting. At yung mensahe nga po ay pakikipaglaban. Apostle Paul said, you fight, good fight. Sinabi nga po na Apostol Pablo na lumaban ka ng mabuti. We will not fight for our own. Hindi po tayo lumalaban na sa pansarili nating kakayanan. Amen. Honor. We are something? Okay. We are the soldier of Jesus Christ. Tayo po ay mga sundalo ni Jesus. Okay. Fight, 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 fight for your right and your honor. Lumaban ka, lumaban, lumaban para sa karapatan mo at iyong If karangalan. you will not fight, you might be loser. Kung hindi ka lalaban, maaaring ikaw ay maging talunan. Then you will not know who you are. At hindi mo makikilala kung sino ka. Amen. Let us all stand, please. Tayo pong lahat ay tumayo. So we studied, we are soldiers of Jesus Christ. At napag-aralan nga po natin na tayo pong lahat ay mga sundalo ni Jesus. So God already made us victory. At Victor. ginawa na po niya tayong mananagumpay. Amen. We are victors. Tayo po ay matagumpay na. Amen. God gave us victory already. Binigyan na po tayo ng Diyos ng katagumpayan. Okay, let us fight for our right and our honor. Tayo po'y lumaban para sa ating karapatan at karangalan. Amen. Let us shout hallelujah to glorify God. Shout hallelujah! 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 Hallelujah!
can against us. Because Jesus died on the cross. You are the one who won the battle. Satan, you are defeated. You are nothing. You are our food. Hallelujah. Father, thank you for your word. Father, thank you for your presence upon your children. Oh, Father, we thank you. Thank you. May the grace of Jesus Christ, our Lord, our Savior, perfect example. Then you are the one gave us fight for your right and your honor. The love of Father, still you love us. Nobody can separate us from your love. We are secured in your love. The fellowship of our Spirit, don't want to remind us we are soldiers of Jesus Christ. We have to fight for our right and honor. Be with you from now on ever to ever. That's why all children of God will agree and say, Amen and Amen and Amen. Hallelujah. 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 You might be seated for the announcement. Announcement po. So, patuloy po yung ating Lord's service. Tuwing linggo po yan. So, nire-remind po lahat na wag po tayong malate. So, alas 8 po, impunto, dapat nandito na po tayo lahat. Patuloy po yung susunod na gawain po natin. Morning prayer. Meron po tayong pananalangin, pang-umagang pananangalan devotion po yon. So, 6:30 po kami nagsisimula dito. So, kung may mga prayer request, samahan niyo po kami dito. May mga naisip panalangin. So, mananalangin po tayo sa pang-umagang pananalangin. Pinapractice po natin yung ating absolute authority. Lumalaban po tayo para sa lahat. Hindi lang po sa mga member, kundi sa lahat ng mga prayer request po natin. Kiniklaim po natin yung ating karapatan at yung ating, sabi nga, honor. So, yan po, pang-umaga po. At pagkatapos po niyan, meron po tayong gawain. Ito po, every Lord's Day, mga LK po natin, mga maliliit na bata. So, ina-encourage po namin kayo na kung may mga apo, anak na maliliit, padala po natin sila dito. Napakahalaga po na maliit pa lang sila, makakilala na sila sa Diyos. Ako po naniniwala po ako na once ang mga kabataan nagsimula na makilala ang Diyos sa maliit, pagdating po sa kanilang paglaki, wala na po talagang problema yung mga magulang. Alam na nila yung tama at mali. So, ganun po yung ating gawain sa panghapon, yung ating youth and YA. So, meron po tayong gawain. Yung ating mga kadalagan at kabinataan, 1:30 po yan. So, ganun din naman po yung aming encouragement. So, kung meron po kayong mga anak o mga apo na mga dalaga at binata, dalhin niyo po sila dito para makadalo po dito sa gawain po ng mga youth and YA. So, ganun din po, meron po tayong Wednesday prayer meeting. So, kung ano man po yung ating mensahe nung linggo, binabalikan po natin yan. At ganun din naman po kung meron tayong mga prayer request. So, ipamanalangin po natin ng 3:00 po yan ng hapon, every Wednesday po yan. So, yung ating pong EGF, ngayon pong darating na Friday. So, hindi po ako mag-iimbita. Tayo pong lahat ay dapat nang iimbitahin. Bakit po? Tayo po ay mga anak ng Diyos. Imimit po natin yung ating Ama ngayong darating na Biyernes po yan. 7:30 po ang pasimula ng ating pakikipagtagpo sa Diyos. So, ganun din naman po. So, nagpapasalamat po kami sa lahat ng nagdadala ng isang dakot na bigas. At hindi lang po isang dakot, sako-sako na po yung dumarating sa atin. So, purihin po ang Diyos sa kanyang kamangha-manghang gawa.
At ganun din naman po yung ating water baptism. So, meron po tayo this coming June 8 po, second week ng June. So yung magpa-water baptize po, next week po yung seminar. So i-announce po namin yan next week. So yun lang po. Maiwan po daw yung music team. So maraming salamat po. See you po next Lord's Day. So may bigas po tayo. So pila na po tayo para sa ating bigas. The God of heaven calls me his own. He's not just May seated bigas po tayo. Pila po tayo doon. Meron po tayong inihanda na I know he's bigas.